Kaya po ikaw ang malayang makakilos, ang pinasawata, ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Ikaw po ang patuloy na magtagumpay, O Diyos. Ikaw ang patuloy na maghari. Ikaw ang patuloy na maguna at malayang makakilos sa gawain mo pong ito. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo rin po ang mga kapatid namin na wala pa sa tahanan, na nasa biyahe pa, pauwi pa lang, O Diyos. Ikaw po yung mag-uwi sa kanila ng taglayang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Ang pagsama, pagtatagumpay at pag-iingat mo po ang patuloy na maranasan. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And salamat po sa Panginoon at papanganahan ko po ang pagbabahagi. Yung sa akin po sa 2 Peter chapter 2 verse 9. Malinaw po ang boses ko. Opo. Ayan, sige po. Sabi po dito, sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 9, kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Yun po, salamat po sa salita ng Diyos. So po, tandaan po natin, the Lord knows how to handle us. Alam ng Panginoon kung paano hahawakan niya yung ating buhay. Kasi unang-una sinabi na doon, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa pagsubok ng lahat ng tapat sa Kanya. Ano po? At mula sa pagsubok, alam ng Diyos kung paano niya tayo pagtatagumpayin. At yun ay marapat na magpasama tayo sa Panginoon. Halimbawa na lang po, ihalimbawa po natin dito yung buhay na mayroon si Josue nung inililid niya na yung mga Israelita pagkatapos mamatay ni Moises. Di ba po dun sa Deuteronomy, pagkatapos mamatay ni Moises, dun sa unang bahagi ng Josue, nandun kung saan sinasabi doon kung paanong pinaltan ni Josue si Moises pagkatapos itong mamatay. At pagkatapos nun, ay yung pagpapabagsak na doon sa walls of Jericho. Alam ng Panginoon kung paano silang ililigtas, kung paano silang pagtatagumpayin, bagaman yung pader ng walls of Jericho napakataas, napakalaki, napakatibay, napakatibay. Pero sa kabila nun, kagaya ng ating pong pagsubok, alam ng Panginoon kung gaano kataas, kung gaano kalaki, pero alam pa rin ng Panginoon kung paano tayo pagtatagumpayin. Kasi sila, yun nga pong sa walls of Jericho, may mga pinapunta doon na espiya para tingnan kung ano yung meron doon. Kung ano yung meron doon sa walls of Jericho, ang sabi ng mga nagpunta doon, ang laking pader na isinarado para walang kahit na sinong makapasok, walang kahit na sinong makapanggulo. Pero ang sabi ng Panginoon kay Josue, ibibigay niya sa mga kamay ni Josue. Pero ang tanong, paano? Ang laki nga nun, ang tibay nga ng walls of Jericho, hindi nila alam kung paano. Ang tao, hindi alam kung paano, pero alam ng Diyos. Ano po, kasi sabi dito, ang Panginoon, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok. Bagaman tayo minsan, yung mga pagsubok natin sa buhay na parang kasing laki ng walls of Jericho, hindi natin alam kung paano siyang papatumbahin, hindi natin siya alam kung paano natin gagapiin. Pero ang Panginoon, palaging alam ng Diyos. Kasi malinaw po yung sinasabi dito, alam ng Panginoon, the Lord knows how to handle us. At ang Panginoon ang nakakaalam nun. Kaya yung walls of Jericho, napabagsak yun at napasa kamay nila Josue, bagaman parang napaka-imposible na mabuwag nila yun, mapatumba nila yun, yun ay hindi dahil sa mga sarili nila, kundi dahil nagtiwala sila sa Panginoon. Nung binigyan sila ng instruction ng Panginoon, nalilibot kayo ng 6 na araw at sa ikapitong araw sisigaw kayo ng malakas, yung pinagawa yun ng Panginoon, parte yun ng pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Parte yun ng pagtatagumpay sa kanila ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon kasi kagaya po ng mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon sa kalagitnaan ng pagsubok, sa kalagitnaan ng mga alalahanin, may mga bagay na ipinapagawa ang Panginoon, parte na kung paano tayo niyang maililigtas. Siyempre, kailangan natin makipag-cooperate sa Panginoon. Magtatagumpay tayo, pero kailangan natin ng Panginoon dahil ang Diyos lang naman yung nagbibigay ng tagumpay. Halimbawa, kagaya po kami, nagre-review, alam ng Panginoon kung paano kaming pagtatagumpayin. Pero syempre, kailangan din naman namin tumulong, kailangan din naman namin gumawa at yun ay mag-aral. At manatili dito sa
sa Lucena, sa malapit sa review center namin. Sapagkat alam na ng Panginoon kung paano kami pagtatagumpayin sa pagsubok na ito. Pero syempre, kailangan namin ang pagsama ng Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos, sabi pa doon, at kung paano paparusahan ng masama hanggang sa araw na sila'y katulad. Alam ng Panginoon ang mabuti at masama. Alam ng Panginoon ang maraming bagay sa ating buhay. Kaya syempre, kanino tayo titiwala? Iba sa Panginoon. At wala tayong ibang dapat asahan kundi ang Diyos sa bawat araw. Kaya salamat po sa Panginoon. Tumiwala tayo sa Panginoon kasi marami tayong hindi alam, pero ang Diyos lahat alam niya. Na po lahat ay alam ng Panginoon. Ang Panginoon, lagi natin tandaan, kagaya ng sinabi ko kahapon, siya ay limitless. Walang, hindi nalilimitahan ng Panginoon. Kung tayong tao, limitado, marami tayong hangganan. Ang Panginoon wala. Kaya sa Panginoon po tayo tumiwala at yung buhay natin na hiniram at bigay. Pahiram din naman ng Panginoon sa atin. Itiwala din natin doon sa nagpahiram, sa nagbigay at sa lumikha po sa atin. Kaya salamat po sa Diyos. Sa Panginoon po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. At ang sumunod po ay si Ate B. Sige po. Malinaw po yung salita. Opo. Sige po. Salamat po sa ating Panginoon. At ngayon po ay nasa 2 Pedro, chapter 2 po. At ang napili ko po ay sa verse 1. Ang sinasabi po dito, babasahin ko po. Sabi sa 2 Peter, chapter 2, verse 1, sabi po dito, ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya niyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan at purihin po ang pagkabasa po ng salita po ng ating Panginoon. At sabi po dyan, ito po ay sabi po dun sa title nitong chapter 2 ay ang mga huwad na guro. At kung atin pong mababasa, sabi po dyan, ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga araw ng Israel noong araw. At ganito rin ang nangyari sa inyo, magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira ng pananampalataya niyo. Ito po yung pagtuunan natin ang pansin. Noon, sabi po dito, ibig sabihin po, noong dating panahon, nagkaroon o lumaganap din yung sa mga Israelita ang mga huwad na guro. Kaya naman po bilang ito pong sulat na ito pong sa verse 1, ito po ay ang naisang Panginoon ay mas maunawaan po natin. At ito po ay isang babala sa atin bilang lingkod po ng Panginoon ngayon. Kasi dati, kung mababasa po natin, binasa ko pong verse sa verse 1, dati daw, noong unang panahon sa mga Israelita, nandun na lumaganap talaga. Nagkaroon ng mga huwad na guro. At sabi din sa verse 1, na ngayong mga panahon na ito, ay lalaganap din yung mga huwad na guro at wala silang gagawin, kundi linlangin tayo at ilihis yung paniniwala natin sa Panginoon. Sabi pa nga po dyan, na yung mga walang ibang gagawin, yung mga huwad na guro, ay para ilayo tayo sa ating Panginoon, para makasira dun sa pananampalataya natin. At kaya ito pong sulat po na ito sa 2 Pedro chapter 2 po, verse 1, ito po ay paalala sa atin bilang lingkod ng Panginoon. Alam niyo po, napakabuti po na tayo ay nakakapag-aral ng salita ng Panginoon, nakakapagbasa ng Biblia. Kasi kung hindi natin alam to, di ba po, kung hindi natin alam yung mga sulat na ganito, kasi may tuturing po na itong sulat na ito, ay itong salita ng Panginoon na ito ay isang babala sa atin na kailangan natin mag-ingat bilang lingkod ng Panginoon. Sa ngayon po, sa kasalukuyan na kailangan natin mag-ingat. Bakit po? Kasi yung mga huwad daw po na guro
na lalaganap. Ang sabi po dyan, paano nila lilinlang yung tao? Palihim. Ibig sabihin po, pag sinabing palihim, ay hindi bunyag o kaya hindi natin agad malalaman na mali pala yung tinuturo nila. Hindi natin agad hindi natin malalaman kung tama ba kung tama ba yung tinuturo nila. Sabi po dyan, palihim. Di ibig sabihin, hindi lantaran. Hindi alam ng tao na niloloko na siya. Kasi bakit po? Kasi po, madalas, ang tinuturo ng mga guro na huwad, yung mga matatamis na salita. Ano po ang sabi dyan? Basahin po natin sa verse 3. Dahil sa kasakiman nila, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita para kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. Yun po yung strategy ng mga huwad na guro. Wala silang gagawin kundi magturo ng mga salita na matatamis sa ating mga pandinig. At ang isa pa po ay yung naaayon lang. Yung mga turo na inaano nila, tinuturo, yung naaayon lang sa gusto lang natin marinig. Di ba po minsan, nagiging problema po kasi sa atin bilang mga tao, yung gusto lang natin, yung gusto ng turo lang, yung gusto natin na marinig. Yung matatamis ng salita, yung mga gusto lang natin marinig, yung gusto lang natin tanggapin. Kaya minsan, yung mga tao talagang mabilis nalilinggang, mabilis na naluloko. Kaya naman po, na ang dami talaga na nadadaya, ang daming nadidisid na tao. Kasi minsan, minsan kasi, yun nga po yung nagiging problema sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon. Kaya madaling mag-deceive, madaling maloko, kasi yung naririnig na turo, yung gusto lang natin marinig. Minsan kasi, di ba nga po, ang salita ng Panginoon, yan talaga matulis at talagang nakakasakit. At minsan, ang nagiging problema, yung sa atin bilang lingkod ng Panginoon, kaya tayo madaling mga loko, madali tayong ma-deceive. Kasi nga, yung gusto lang natin marinig, yung mga hindi laban sa sarili natin o yung gusto lang nating marinig o matatamis sa salita, yung tinatanggap natin. Kaya napakahalaga po na talagang maunawaan natin itong babala na sa atin ng Panginoon. Dahil ayon ng Diyos na mapahamak tayo at mapabilang sa mga taong naloko ng mga huwad na gurong ito. Di ba sabi po dyan, may nakatakda ng parusa sa mga huwad na ito. At nawa na isang Panginoon, ayon ng Panginoon na tayo ay mapahamak, na tayo ay makasama dito sa mga taong ito na nandun na nakaplano na yung parusa. At sabi nga po dito, maging daw yung mga anghel ay hindi kinawaan ng Diyos na nagkasala sila. Sa halip, itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para hintayin ang araw ng paghuhukom. Di ba po, nagkasala? Di ba po yung nangyari kay Lucifer? Di ba po nagkaroon siya ng pride, yumabang siya, at hindi yung pinalampas ng ating Panginoon. Di ba po, hinagi siya dito sa lupa. At yung nga po, naging Lucifer po siya. At alam niyo po, napakahalaga po, ayaw ng Panginoon na maging ganun tayo, na makasama tayo sa parurusahan niya. Kaya naman po, nais ang Panginoon para hindi tayo ma-deceive. Alam niyo po, may isang bagay tayo na dapat natin ginagawa para hindi tayo ma-deceive o hindi tayo maloko. Yun po yung maging effect tayo sa salita ng Panginoon. Excuse po. Palagi tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, yun po yung number 1 na dapat bilang lingkod ng Panginoon. Yun yung dapat natin ginagawa. Maging equip tayo ng salita ng Panginoon. Kasi alam niyo po, ang kahalagahan pag alam mo ang salita ng Panginoon, alam mo yung katotohanan. Kasi ito yung salita ng Panginoon. Ito yung katotohanan. Ibig sabihin po, pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, at equip ka nito, alam niyo po, hindi ka maluloko. Kasi ito yung katotohanan. Ito yung Biblia, yung katotohanan na panghahawakan natin. Kaya naman po, pag alam natin to at equip tayo ng salita ng Panginoon, at palagi tayo nag-aaral, alam niyo po, hindi tayo maluloko. Na kahit sino pang nangangaral na yan,
matamis na salita man yan, hindi ka maluloko kasi hawak mo yung katotohanan. Pinangahawakan mo yung salita ng Panginoon. Kaya naman po, yun yung nais na ipaunawa sa atin ng Panginoon dito po sa verse 1, na maging equipped tayo ng salita ng Panginoon, palagi tayong mag-aral ng salita ng Panginoon at doon ay hindi tayo maloloko ng kahit sino at hindi tayo mapapahamak at makakasama sa parurusahan ng ating Panginoon. At yun lamang po, sa Diyos po yung pinakamataas sa papuri. Sige po, naghang daw po yung cellphone ni Ate Ayat. Ngayon po ay dako muna tayo kay Kuya JP po. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ang sa akin po ay itong sa 2 Peter chapter 2 verse 18 to 19. At ang nakalagay nga ho rito ay sa pamamagitan ng mayayabang na pananalita na panay kahangalan lamang, ginagamit nila ang pagnanasa ng laman upang maakit sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. Ipinapangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. At yun nga po, salamat ho sa pagkabasa ng mabuting balita. At yun nga po, ang minsan po kasi pagka masyado na pong maraming, basahin ko rin po yung dito po sa mas malalim na salin na sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian. At dito po dito po sa verse na to yung mga yung mga nagtuturo po ng mga maling katuruan na ang approach nila minsan ay masyado nilang tinitignan yung sarili nila na napakataas, na mas marami silang alam kaysa sa iba, na ayun, ang ginagawa nila ay dinadaya nila yung mga kapatid, yung mga bago pa lang na mananampalataya na gustong mamuhay sa kabanalan, ngunit sila ay bago pa lang, mahina pa, dinadaya nila sa pamamagitan ng mga matatamis na salita na makakaingganyo na naakitin yung kanilang mga pagnanasa na ng kanilang laman. At yun po, dahil nga minsan nga po, kagaya ho nun yung mga nagtuturo ng anong tawag dito, nung prosperity gospel na. At yun, kasi nga po, ang tinuturo kasi ng mga ganon na basta tayo ay sumampalataya sa Panginoon ay mamumuhay na tayo ng sagana na ganon, hindi na tayo
yung parang mas magiging madali daw ang buhay, ganun. Pero hindi ganun ang pangako ng Panginoon sa atin. Dahil ang pangako sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan at kalakip ho nung pangakong yun, ah, hindi ho tayo exempted sa mga paghihirap, sa pagtitiis. At yun po, kasi nga po, kailangan ho nating danasin din kung ano po yung dinanas ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nabubuhay pa, na talagang ayun, talagang nagtiis siya, na talagang nagsumikap siya na at napagtagumpayan niya na talunin yung panunukso sa kanya, na natanggihan lahat ng yun, na kahit na gaano ka kahit sinabi nga ho ni Satanas sa kanya na ano na lumuhod ka lang sa akin, ibibigay ko lahat sa iyo ng nakikita mo. At yun nga, at hindi siya nadaig doon dahil grabe ho, siya ang Panginoong Diyos ang gumawa ng lahat ng iyon, tapos inaalok ni Satanas sa kanya yun basta lumuhod lang sa kanya. Anong karapatan niya para gawin yun? Palibhasa kasi dahil nga nahulog sa kasalanan ng mga tao, ay ayun nga, nalilin lang ni Satanas yung mga tao, na dahil yun ang ang pinapaalam sa mga tao ay linilin lang na mas mahalaga ang mga bagay na kayang ibigay ng mundong ito, yung karangyaan, yung kasikatan, yung kayamanan dito sa lupa, kaysa sa kaysa sa sa kaligtasan na binibigay ng ating Panginoong Hesus na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, na na nadadaya ang mga tao mas mahalaga daw mas mahalaga yung tinuturo ng sanlibutan, tinuturo ng Satanas na kasi ang nasasatisfy lang naman ng mga nung kayang i-offer ng sanlibutan nito ay yung laman natin, na siyempre pagka meron tayo ng lahat, ang dali kumilos, maginhawa, ganun. Tapos kaya mong bilhin lahat, meron ka ng ganun, tapos ganun nga, tapos siyempre yung nga daw sa siyempre yung iba 'di ba tinuturo yung kahalayan na ganun, na sa katawan lang naman masarap yun, pero mali yung ganun. Dapat ang sinasatisfy natin yung ano yung pagnanasa ng ating espiritu, which is yung makasunod sa Panginoon, na yun ang mahalaga talaga, na kasi talagang sabi nga ho ni 'di ba, naalala ko po yung sinabi ni Sis Biena na ang pinakamahalaga dito sa lahat, mapa sa langit, mapa sa impyerno, o dito sa sanlibutan, ay yung kaluluwa. Kaluluwa. Hindi, ay yung ating yung ating espiritu ang ang pinakamahalaga sa lahat, kasi ah ah, kasi yun yung yun yung natitira yun yung yun yung makakaranas ng eternal na kung ikaw ay susunod sa Panginoon, ay at tatalikuran mo ang kasalanan, ay magkakaroon ka ng eternal life. Tapos pagka naman sumuway ka at tinalikuran at ginakap mo yung kasalanan, ay magkakaroon ka rin ng eternal death, na walang hanggang kahirapan na pagdurusa. Ayun nga po. Basahin ko po uli yung sa verse 19. Ipinangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. At yun nga po,
inaano nila na tinuturo nga po ng mga false prophet na ino-offer nila na magkakaroon silang kalayaan, lahat ng gusto nilang gawin, na pati na yung mga pati na yung maging malaya silang gawin lahat ng bagay kahit na yun ay nakakasama sa masama, kahit na yun ay masama sa paningin ng ng ating Diyos. Ah, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan dahil nga ayun, alipin sila ng kasalanan na talagang hindi sila makabitaw doon. At yun nga, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. At kung anuman yung kanyang ninanasa ay yun ang umaalipin sa kanya. So kung ikaw ay kung ikaw ay lulong sa mga bagay na nandito sa sanlibutan, bawa lulong ka sa online games, o di kaya naman lulong ka sa droga, o lulong ka sa sa may sinasamba mo ang pera, which is mali. Dapat mas maganda kung ang magpapaalipin tayo ay doon na tayo magpaalipin sa ating Panginoong Diyos, dahil walang kaluwihan sa kanya, na talagang kahit ibigay mo ang lahat sa kanya, ibigay mo ang buong buhay sa kanya, ay panalo ka pala, kaya panalo ka lagi. Kumbaga, di ba, pagka susugal ka sa dito sa sanlibutan, 50-50 ang chance ng winning. Subalit sa Panginoon, kapag isinugal mo yung iyong buhay sa kanya, ay walang talo sa Panginoon. At laging kung ipagkakatiwala natin sa kanya ng lahat, ay ay napakaganda ng kinabukasan natin. At doon tayo umasa na ganun ganun kahalaga, na dapat unahin natin palagi ang ating Panginoong Diyos. At ah, subalit sila mismo ay alipin ng sapagkat ng taong yun nga po. At yun po ang ang mensahe sa akin ng Panginoon ngayong gabi. At ang lahat po ng ito ay ibinabalik ko sa ating Panginoong Diyos ng may buong pasasalamat at pagsamba. At salamat po. Amen. Rinig po ako. Opo. Yan, sige po. Amen. Salamat po sa Panginoon. Hindi po ako kanina nakapagsalita kasi po yun pong cellphone ko ay bigla pong naghahang, hindi po mapindot. Pero salamat pa rin po sa Panginoon. Salamat po sa Lord, at patuloy nga po, doon po muna sa kay Ate B kanina. Doon po napakahalaga na lagi tayong equip ng salita ng Panginoon upang nang sa ganon, ano man yung ating marinig, kahit sa panahon na nagbabahagi tayo, ay may hayag natin kung ano yung totoo, yung tama, na ayon sa salita ng Panginoon. Kasi sabi nga din noon, na pananagutan natin, sabi sa salita ng Diyos, kung ano yung pananagutan natin, kung ano man yung mga sinasabi natin. Kaya salamat po sa Panginoon. Palagi po tayong tulungan ng Diyos. Ganoon din po doon sa kay Kuya JP, na ganun kahalaga na yung ating kaluluwa ay alam natin papunta sa Panginoon. Kasi totoo, yun yung magdaranas ng hirap. Kasi sino ba yung nasasaktan kapag halimbawa na lang po, yung ating katawan, pag kinurot mo yan, hindi naman yung katawan mo yung nasaktan, yung kaluluwa. Ganyan din haharap sa Panginoon yung kaluluwa natin at kung saan ito pupunta. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon na makaharap tayo sa Kanya, na may buong katapatan at kaluguran para hindi maparusahan yung ating kaluluwa pagdating ng panahon. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri. So, nasa bahay na po ba si Sis Kiax?
Tingnan niyo po yung sinend kong picture sa GC. Yan po yung nangyayari sa cellphone ko. Ngayon nga po, ganyan ulit eh. Hindi ko nga po alam kung paano ko i-mute itong cellphone. Wala na po ulit makita. Wala na po ulit makita dito sa cellphone ko. Itim na. Si Kiax po kaya? Hindi ko po kita kasi po kulay black lang po yung cellphone ko ngayon. Nabagsak po ba yung phone nyo? Ate, makikinig po na ako. Hindi po, ano po yan, naipit yung sa LCD po. Baka naupuan. Parang ganun po. Opo. Ay, ganun po talaga. Nasira LCD. Palitin na siguro LCD ho niyan. Si Sis Kiax po kaya? Ate, makikinig lang po muna ako. Sige po. Sige po, salamat po sa Panginoon. At ngayon po ay salamat po sa Panginoon sa ating pong mga pinagbulay-bulayan. Bukas po, nasa ano na po tayo? 2 Peter chapter 3 at patuloy po tayong palaguin ng Panginoon sa kanyang mga salita. At bukas po ay tayo ay muling magsasama-sama para magbahagi na ng salita ng Panginoon. Rinig niyo pa po ako kasi ayaw pong mabuhay ito. Ayaw na pong ano sa cellphone ko i-matouch. Malinaw pa po yung salita. Sige po. Ayun, salamat po sa Panginoon. Ano po, tayo po ay dadako na sa pananalangin. Anyayahan ko po si Ate B na pangunahan po tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Damhin po natin yung presensya ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay pumikit at tingin yung pagsama ng ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, maging sa aming buhay, maging sa pag-iingat mo sa bawat araw, Panginoon, maging sa pagsama mo sa bawat araw, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Ikaw yung palaging maghari sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ay kayong palaging magturo sa amin, Panginoon. At palagi mo kami bigyan ng desire sa aming mga puso, Panginoon, na palaging magtapat sa iyo, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, hindi matatapos ang buong maghapon na hindi kami makapag-aral ng iyong salita. Panginoon, bigyan mo kami palagi, Panginoon, ang lakas ng loob, Panginoon, para maipahayag, Panginoon, ang inyong mga salita, lalo tigit, Panginoon, sa mga tao na kinakailangan ng kaligtasan. Panginoon, tulungan mo po at bigyan mo din kami, Panginoon, ng karunungan at kaalaman, Panginoon, patungkol sa iyong mga salita. Palagi mo kaming bigyan, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon. Palagi mo kaming turuan, Panginoon, kung paano sumunod sa iyo, Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami palagi, Panginoon, ng kagalakan, ng kaaliwan sa aming mga puso. Nandun man may mga problema, may mga pagsubok na pinagdadaanan. Pero turuan mo kami, Panginoon, na palaging manatili sa iyo, Panginoon, na palaging magtiwala sa iyo. Panginoon, dinadalangin din namin, Panginoon, yung buhay po ng bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, palagi ng kaaliwan sa aming mga puso. Palagi mo kami turuan, Panginoon. Bigyan mo kami palagi sa bawat araw, Panginoon, na puso na handang magpatuwid sa iyo, na handang sumunod sa iyo, Panginoon, sa iyong mga utos, Panginoon. Panginoon, turuan mo din kami, Panginoon, ano man yung pinagdadaanan namin, gano'n man kabigat, gano'n man kaliit, Panginoon, ay tulungan mo at turuan mo kami, Panginoon, na palaging sa iyo kami, na palagi kami sa iyo magtiwala, na palagi sa iyo kami lumapit, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa mga paalala ni Panginoon na dahil sa iyong mga salita, dahil sa mga aral at sa bawat pinag-aaralan namin, Panginoon, nandun palagi yung kaunawaan, Panginoon, na ang sarap mag-aral, Panginoon, dahil nandun na yung mga napapag-aralan namin, yung mga nakukuha namin ng mga salita mo, Panginoon, nandun na magagamit namin, Panginoon,
sa oras na kailangan namin, Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay, Panginoon, ng bawat isa, maging sa mga kabataan, Panginoon, na wala po dito. Bigyan mo palagi sila ng desire sa kanilang puso, Panginoon, na palagi na manumbalik, Panginoon, sa gawain ito. Tulungan mo sila, Panginoon, bigyan ng desire, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon, na patuloy na magtapat sa iyo, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, yung gabing ito, Panginoon, mag-iwahiwalay kami, Panginoon, pero nandun yung katagumpayan, Panginoon, nandun yung aral, nandun yung kapahayagan na nais mong ipaunawa sa bawat isa. Panginoon, dinadalangin ko yung aming pagtulog, ito yung bigay ng kapayapaan sa aming pagtulog. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon. Hanggang sa araw ng bukas, Panginoon, ikaw yung patuloy na magtagumpay sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, sa ito yung pinakamataas na papuri, pagkakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Amen. God bless po. Good night. Good night.